Yes, good morning sa ating lahat, mga kalingap at mga kaibigan. Happy Friday, June 26. At ngayon po gusto ko lang pong bigyan ng reaksyon ang isang content vlog ni BG Scheme na muling bumalik dito sa Team Kalinga po at ipagpatuloy po yung kanyang pag-charity. So, gusto ko lang pong bigyan ito ng konting reaction po tungkol po dito. Ito pong post po niya at yung kanyang ginawang video. Ito po, mga kaibigan, ang video natin po mga panood. At ito po si VG Scheme Official. At bago natin umpisahan ang vlog pong ito, maaari po na i-share nyo po ang ating vlog, ating video at pa-likes na rin po. So ito po ay regarding doon po sa aking post yesterday. No? So may mga nakapanood po, no? And may mga nakabasa po regarding doon. And halo-halo yung mga naging reactions, no, about po sa ating post. Ano ba itong post ni BG Scheme sa kanyang Facebook page, mga kaibigan, na nabasa ng iba? Nag-send sa akin si Kindred. Dito nga po, no, na si BG Scheme daw po, si BG Scheme ay mayroong pinost. So, nalaman ko ito dahil nga po nag-send sa akin si Kindred TV. So, ito po yung post ni BG Scheme. Ayan o. Basahin ko po. Ayan. Sa totoo lang, real talk, kung totoong charity vlogger ako, hindi ako tatanggap ng sponsor. Talaga, kung daan-daan at milyon-milyon naman sahod ko sa YouTube buwan-buwan. May mali ba doon? Sa palagay ko tama. Halimbawa po ang kita ko sa YouTube milyon-milyon. 2 million, 3 million, 4 million. Even 1 million. Pwede kang hindi tumanggap ng sponsor. Nasa inyo po yan. So sa kanya po, ito ay opinion niya sa sarili niya. Huwag niyo pong masamain. Ang sinabi rito, sa totoo lang, real talk. Kung totoong charity vlogger ako. So meaning, tinutukoy niya sarili niya. Hindi na ako tatanggap ng sponsor kapag million-million na. Word na million-million, malaki na ang kanyang kita sa vlogs. Yung kanyang revenue, malaki ng kita at kaya na po niyang tumulong. So para sa kanya, hindi na siya tatanggap ng mga sponsorship. That's good. Okay naman yun kung ayaw niya nang tumanggap ng sponsorship. Walang problema doon. And no to sponsor. Sabi niya, no to sponsor. Wala pa ako sa daan-daan na hiyaan. Pero hindi na ako tatanggap ng sponsorship simula ngayon. Pagsisikapan ko makatulong gamit ang sarili kong pamamaraan at kita. Marahil po meron siyang bad experience sa mga bagay na ito regarding sa sponsor.
no? Sa sponsorship. Yun po. So marahil, meron siyang bad experience sa sponsor. So, nasa kanya po yan. Kung sa tingin ng iba, mayroon siyang pinatamaan, eh nasa inyo na po yun. Kasi wala man siyang binanggit na pangalan. Kung mayroon siyang pinapatamaan dito, wala man siyang binanggit na pangalan. Huwag niyo pong angkinin na sa inyo. Kapag walang specific name, huwag niyong angkinin na yan sa inyo. Kung sa palagay niyo, kayo ang pinatamaan. So sa akin po, yun ang opinion niya, yun ang gusto niya, no problem. And wala na po sana kung dapat pang i-explain. Pero dahil for curiosity ng iba and may nagsabi sa akin na kailangan ko mag-explain. No? So, explain po natin din yung side natin, bakit natin na-post yun. At syempre, yung kahit masama pa yung pakaramdam po natin, no, di tayo nakapag-vlog ng maayos kasi masama pa po at may trangkaso. So, kaya pa naman natin na maggawa ng video ngayon kahit dito na lang po sa bahay. So, pamamagitan po nito, ma-explain natin. So, ba't ko nga ba pala post yun? No. Post mo, explain mo. Hindi ko yun. Ako po sa akin lang naman to. I don't need to explain. Post is my post. Kung ako'y mag-explain, kapag may magreklamo, pero sa korte. Pero yung sabi natin, mag-explain ako sa video, ganito, ganyan, no need. Pero si Kim, kahit daw masama ang kanyang sitwasyon, ay gustong mag-explain. Okay naman yun. Walang masama naman doon sa gusto mo mag-explain. Pero ako po, ugali ko, ano man ang sasabihin ko, ang i-post ko, hindi mo ako makikita ang magpapaliwanag. Maliban na lamang kung gusto kong sabihin sa iba. Hindi doon siya nagtatanong, kundi gusto kong iparating sa iba yung ibig kong sabihin doon. Inugali ko po yan. Ugali ko po yan. Kaya yung mga nagtatanong, kung may mga post ako, hindi ako nagsasagot sa comment, no need. Kasi kayo nang bahala mag-intindi. Malalaki naman na kayo, unawain nyo na lang. Hindi ko baga. Una pong factor kung bakit ko po nakapag-post ng ganon is dahil po rin sa mga hindi natitigil na mga pangbabash at mga natatanggap ko na mga pangmumura. No, hindi ko na lang po babanggitin kung sino yung mga taong yun. Pero still, sa nakaraan ko pong live ay meron po ako nabanggit doon na pangalan din na grabe po ang pambabalahura sa akin. Advice ko kay Kim, huwag niyang intindihin yung mga buzzers, mga taong ayaw sa kanya. Kasi kahit anong paliwanag mo sa mga taong yan, hindi ka rin paniniwalaan. Buzzers is buzzers. Alam niyo naman po sa mga nakikilala po sa akin, gumawa po ako ng video na to, hindi po para kumuha ng simpatsya po ninyo o awa. No, gumawa po ako ng video na to express my feelings po and thoughts at syempre ang side ko na kung bakit ko po nagawang mag-post yon. No need to explain. Bijis Kim. Pagbukal sa loob yung pinost mo,
Huwag ka magpaliwanag. Una po, dahil po sa mga walang tigil na pambaba sa akin. Kahit saan ako pumunta, no? May nagsasabi nga na hindi ko alam kung saan ako talaga pupunta. So muli, buzzers is buzzers. Hanggat nasa sukmit ka, hindi mawawala ang buzzers. Kayo ang buzzers nyo, ilang buwan pa lang. Marahil 1 taon pa lang, 2 taon. Sa akin, ang buzzer ko po, 20 years na mahigit. May buzzers ako. Kung gusto mong mawala ang buzzers, huwag ka nang mag-sokmed, huwag ka nang mag-Facebook or mag-YouTube. Wala kang buzzers noon. No? Yes po, totoo yan. Pero this time, na nasa Kalingap po ako, at hindi na po ako aalis sa Kalingap. Hindi naman po talaga ako umalis. No? Yun yung unang factor po na walang tigil talaga. Kahit saan ako pumunta, palaging merong masasabi ang ibang tao mula sa ibang community. Alam niyo po, wala naman po sa idol nyo ang problema. Kadalasan po dito po sa mga supporter na nanggugulo. Tahimik na po ako eh. Kahit nung nasa racial community ako, nakala-racial, tahimik po ako. Pero still, hindi niya talaga ako tinatantanan. Kaya nga po, advice ko kay BG Scheme, mag-focus ka lang sa ginagawa mo. Huwag mong intindihin yung mga taong ayaw sa'yo. Huwag mo silang paglaanan ng panahon at oras na pag-usapan. Focus to your goal. Focus sa pagtulong. Then now, na nandito na po ako sa Kalingap, na ang ginagawa ko naman ay nakikita ninyo na nagja-charity ako. Still, may mga talaga pa rin po na masasabi. Nananahimik ako, bigla akong bubulagain. Bigla kung anong magsasalita. Keso galit ako sa'yo, galit na galit ako sa'yo, Kim. Umalis ka sa ganito, iniwan mo sa ganito. No, madali lang po talaga manghusga without knowing the whole truth. Kung ano ba talaga yun. At syempre, maraming mag-comment dito na kunwari, kabisado na nila po ako. Ugali ko daw na ganito. Grabe. Actually po, sa ating pong pagmuni-muni at pagnilay-nilay, meron ding problema si Kim dito. Mga kaibigan. Alam niyo ba kung ang utak natin ay pwedeng labahan? Pwedeng sabunan? I-suggest ko na yung utak ni Kim ay labahan niya, linisin niya. Alam niyo ba na sa oras na ikaw ay nagbalik sa Kalingap, lahat ng pinanggalingan mo, lahat ng nasimulan mo doon, kung saan ka man nagmula, iwan mo na lahat yun. Huwag mo nang alalahanin at isipin. Mag-move on ka na. Going straight, going forward. Kung may mga bashing, reject. Kung may mga nanghusga, umuusig sa'yo, huwag mo na silang pansinin. Straight ka na. Going straight ka na. Pikit mata mong gawin ang programa. Focus ka lang sa gagawin mo at ginagawa mo. Huwag ka nang lumingon. May mga binabato ka, ayan mong batuhin ka. Huwag mo silang gantihan. Diretso ka lang. Pero kung gusto mo ng content, gusto mo ng content, ayun, bahala ka. I-content mo sila. Pero kung gusto mo ng kapayapaan, kaayusan,
at maayos na pagcha-charity. Focus to your goal. So mga kalingap, itong ating part 1. Ito muna at may lakad pa po ako. So maraming salamat po sa inyong pagsubaybay, panonood, sa ating pong konting reaction po tungkol dito, no? Kay BG's Kim, sa kanyang sinabi, sa kanyang video. Maraming salamat. Mabuhay and God bless. Peace. Bye-bye. Sa mata ng dukha. Hirap ako magbuntis, pero dahil sa BSM, Kalingap Kape, ngayon nabubuntis na ako. Kaming mga OFW, laging pagod sa trabaho. Pero dahil sa BSM, Kalingap Kape, meron kaming energy. Ayan mga kalingap, mag-BSM kape na kayo. Alam niyo mga kalingap, bilang isang OFW dito sa Hong Kong, bilang driver, lagi akong umiinom ng kape bago pumasok ng trabaho. Parating gising at laging alerto, lalo-lalo na pag ikaw ay nagdadrive. Kaya mag-BSM kape na kayo mga kalingap. Dahil sa BSM kape mga kalingap, ang inyong diwa ay laging buhay. BSM Kalingap Kape, ang kape na may puso. BSM Kalingap Kape, ang paboritong kape naming mga OFW dito sa Macau. BSM Kape, ang kapeng may puso. Bilang isang karpintero, araw-araw napapagod, BSM Kalingap Kape, ang panghagod. Sarap. BSM Kalingap Kape, ang kaping may puso. Dito na kayo mga kaibigan, mga kalingap. At sigurado, gaganda at sasarap ang tulog at ang gising ninyo. BSM Kalingap Kape, napakasarap. Nagpapagaling sa mga taong may sakit. Ito ang palatuntunang tunay na lingkod bayan. Ang programang tututo sa kapakanan ng mga mamamayang kapos sa kapalaran. Si Kuya Val Santos Matubang, ang inyong katuwang. Si Kuya Val, kasangga sa kahirapan, kaagapay sa kalusugan, kakampi ng mga inaapi. Magbibigay pag-asa sa mga taong nawawala na ng pag-asa sa buhay, sa mga batang biktima ng kahirapan, sa mga matatandang napapabayaan. Si Kuya Val, ang inyong sandigan. Val Santos Matubang, sa palatuntunang lingap sa mahihirap.